Purihin ang Panginoon. Thank you, thank you. So, dire-diretso na po tayo, no? Let's pray. Heavenly Father, marami po salamat, Panginoon, sa gabing ito na sa gabi ito, kahit lumalalim po ang gabi, tuloy kami sa pag-aaral ng iyong salita because your word is life and full of power. Your word is anointed. It is spirited and full of God's power and anointing. Salamat, Panginoon, for your word is our weapon, one of our weapon. It is the sword of the Spirit that has power to destroy the devil, has power to destroy and paralyze those demonic spirits, and has power to set the captives free through the power of your word. Your word is alive. Your word is powerful. Your word is anointed. And your word is in our hands. Your word is in our mouth. We will declare the power of your word. Sa gabing ito, Panginoon, mag-aaral kami ng iyong salita. We invite the presence of the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, our teacher. And we invite the presence of angelic beings, the angels of the Lord, to cover, to protect us, to surround us, and to destroy all the works of the enemies. Thank you, Father God, sa mga angels of the Lord na siya po nag-iingat sa amin, sa aming mga mahal sa buhay, sa paruot parito. Salamat po sa mga angels, sa mga laksa-laksa mga anghel na isinugo mo to protect our lives, Panginoon, and to fight, Lord, those demonic spirits for our sake. Maraming po salamat. We are champions of faith. We are more than conquerors through the Lord Jesus Christ. Maraming po salamat, Panginoon. At sa gabi ito, Lord, ikaw po ang magbibigay sa amin ng sariwang anointing, fresh anointing. Anoint us, Lord. Lahat na nakikinig, kasama sa live stream na ito, those who are watching and listening, hearing the word of God through this live stream, anoint them, Lord, with the anointing of wisdom and revelation para po maintindihan ang bawat isa ang malalalim na bagay na amin po pinag-aaralan. Maraming po salamat, Panginoon, sa aming topic nito, series of lessons about spiritual warfare and deliverance. Ikaw po naglagay sa aming puso upang pag-aralan ito sapagkat mahalaga po ito. And Lord, thank you for speaking to us through your word and through the presence of the Holy Spirit. Sa gabi ito, we bind every demonic powers na nagbabalak hubad lang sa amin po pag-aaral ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. We bind the devil and all demonic spirits sa gabing ito. At sa gabi ito, all glory and honor belongs to our Lord God, the Savior, Jesus Christ. Amen and amen. So, purihin ang Panginoon. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral nitong spiritual warfare and deliverance. No, ano nga bang series natin? Nakalimutan ko na, no? Anong pang-ilan na? Mami ako nalang tignan at nagbapadali po ako. So, nitong nakaraan Bible study natin, noong Friday, tinalakay po, pinag-aralan natin ang how to cast out demons and how to cast out demons is preparing yourself to cast out demons. Preparing yourself to cast out demons. Pag-ihanda nyo inyong sarili sa pagpapalayas ng mga demonyo. At tinuturuan ko po kayo kung paano magpalayas ng mga demonyo and how to fight those demonic spirits na aatake sa inyo, sa ating lahat. No? So, purihin ang Panginoon at gaya ng sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 12 na siyang ating talata, no? For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and wicked spirit in high places. Yan po ang apat na klase ng mga demonic spirits or evil spirits na kalaban natin.
no? Mga principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and wicked spirit in high places. Iba-iba ang assignment nila, iba-ibang klaseng demonyo po yan. At possible, kasama na rin dyan ang mga fallen angels na kakampi ni Satanas, no? So, meron tayong kalaban, pinuno ng ating kalaban ay si Satanas. Siya yung devil, siya yung diablo. Siya rin yung tinatawag na Lucifer, no? Ngayon, iisa lang ang Satanas, isa lang ang diablo or devil. Pero yung mga sa ilalim ng kanyang pamamahala, yung kanyang hukbo na tinatawag ay mga demon spirits. No? Sila yung mga disembodied spirits, mga nilalang na nawalan ng katawan nung unang panahon, nung panahon ni Noah. Nagkaroon Noah's flood, and all the giants at that time, lahat sila ay nalipol sa Noah's flood. No? Yun ang judgment ng Diyos. Ginamit niya ang tubig para patayin lahat ng mga nilalang na kalaban ng Diyos noong panahon na yun, ng panahon ni Noah. Kung tawagin ay Noah's flood. Kasi dumami ang mga giants noong time na yon. At saan galing yung giants, pinag-aralan na po natin. Nandun po sa Genesis chapter 6, verse 4 hanggang 6. At ganun din yung details niyan ay nasa Book of Enoch, no? It's a good reference, although hindi nakasama sa 66 books of the Bible. Dati raw kasama yan sa canon of the scriptures, pero pinatanggal ng Roman Catholic Church. Doon sa kalipunan ng mga anointed books, na kung tawagin ay the books of the Bible or book of books. Bible means library of books, no? At sa ating mga born again, mga Kristiyano, there are 66 anointed books. So, nung panahon sa isang council, panahon na nandoon ang sa meeting a Roman Catholic Church, pinatanggal yung Book of Noah, no? Ewan ko kung anong dahilan. No? Pero doon sa Book of Noah, mababasa po natin ang future ng church. It's about apocalypse, the future na mangyayari sa mundo, future na mangyayari sa church. No? Nandun din yung rapture of the church, the second coming of the Lord Jesus Christ, at yung judgment ng Diyos sa mundo. No? Kaya lang, hindi natin masasabi na ito ay kabilang sa 66 books and anointed Word of God kasi nga tinanggal. Ano? Whether sila ay merong tama o hindi, hindi na nga nakasali. Ano? Hindi natin pwede tawagin anointed book, but we can read the Book of Noah because it's a good reference. Malalaman natin yung future. No? Kasi nga tayo, allowed tayo magbasa ng mga historical books. Why not? Ang Book of Noah na isa ring historical books. Nandiyon ang history rin ng mga giants. No? Saan galing ang mga giants? Yan po, ang mga giants ay mga, hindi po ang Diyos ang lumikha sa mga giants. Ang giants ay mga offsprings or children of those fallen angels who rebelled against God. Anong rebellion ang ginawa nila? Sa Book of Enoch ay there were 200 watchers. Kung tawagin mga angels ay watchers na nagkaroon ng pagnanasa na asawahin ang mga magandang babae na anak ng tao noong panahon na yon at nagkaisa sila na magrebelde sa Diyos. No? At pinalitan nila yung kanilang katawan para magkaroon sila ng pakikiapid sa mga anak na babae ng tao, kinonvert nila yung kanilang katawan, no? At ang naging bunga ng pakikipagtalik sa tao ay mga hybrid creatures. Mga creatures na
They were intelligent creatures. Meron din silang powers kasi anak sila ng mga angels. At sila'y mukhang tao, no? Mukha rin silang tao, pero malalaking tao. Why? Kasi ang mga angels, sa totoo lang, ang mga height ng mga angels ay gigantic ang kanilang height. Malalaki sila, no? Kung nakikipag-usap lang sila sa tao na o-convert nila yung size nila na sa size ng natin, no? Iba-ibang klase ang mga angels. Marami. Meron cherubim, seraphims, merong 4 living creatures na tinatawag sa Bible. No, merong 6 na 3 pares na pakpak. Merong 4 na pares na pakpak. Merong 4 faces creatures. Ano? Maraming klase angels. At may mga angels din na walang pakpak. Parang human beings. No? Na nakikita sa Bible, parang tao sila. So, nung nanganak na anak nila yung mga tao, ito yung mga naging mighty warriors noong unang panahon kasi malalaki sila, malalakas, matatalino. At sila itinuring ng mga tao nung panahon nila na mga gods and goddesses, no? Kasi may power sila. Kaya nga merong mythology sa Greek, sa mga Greeks, ay kung tawagin Greek mythology. Pag sila ang tinanong mo, totoo ba yung mga sinasamba yung mga Diyos-Diyosan or yung mga mythology na mga characters? Sa kanila totoo, sa kanila hindi myth, hindi mythology, kundi totoong nangyari. Kasi kinukwento sa kanila ng mga kanununuan, pasalinsan na kwento, na nag-exist itong mga creatures na ito nung unang panahon. No? At maraming nahuhukay ang mga archaeologists, ang mga evidences, no, na nag-exist talaga yung mga yan. Kaya lang, nilipol silang Panginoon. Bakit? Kasi nakukurap ang lahi na ng tao, nagkakahalo-halo na at dumami ang mga giants ng panahon na malalaki ang mga creatures niya, mga hybrid. At hindi lang gano'n, kundi magiging mga fallen angels na yon ay in-experiment nila, ano, ang kanila sarili sa mga animals. At according to many Bible scholars, nakiapid din sa mga animals itong mga angels ito. At ang naging offspring o mga anak nila ay mga hybrid creatures na half human, half animals, no? Half human, half animals. Kaya nga, mayroong mga gods and goddesses ang mga pagans na ang rebulto nila na kanilang ini-imagine na ito itsura ng mga gods and goddesses ng unang panahon, ginagawa nilang rebulto, ayon sa salit-salin na kwento ng kalang mga magulang o mga ninuno, doon sila bumabase, no? Kaya minsan meron silang mga Diyos-Diyosan na half human, half fish, half goat, half human being, half horse, half, mga gano'n, no? O kaya ay mukhang monster. No? They were demons, no? Noong nagkaroon ng Noah's flood, nilipol ng Diyos ang mga giants kasi ikinukurap nito yung lahi ng tao, maeepektuhan yung righteous line, yung lineage of the coming Messiah, yung panggagalingan ng Panginoong Hesus, makukurap, no? Makukurap kasi sumasama ang mga tao at dumadami ang mga creatures of darkness, mga giants. They were not human beings, sila ay mga creatures na abnormal, mga creatures na hindi tao, hindi rin natin sila kakampi, kalaban sila kasi anak sila ng mga kalaban natin. At yun naman mga babae na napogihan, nagwapuhan sa mga angels at nagsisama. Bumayag na mag-asawa ng mga angels, naparusahan din sila ng Diyos according to the Book of Enoch. Naging mermaid sila, naging sirena, naging mermaids. Kaya pala may mga mermaids na nakikita hanggang ngayon, pero they are spiritual beings, biglang naglalaho, no? Yun pala ay kasali sila sa mga tinatawag na demons or mga
disembodied spirits. So itong mga demon na ito ay meron silang kakayanan because hindi sila ordinaryo, kundi meron sila extraordinary powers din na namana sa kanilang ang magulang ng mga fallen angels. Ito mga demons ito ay merong power, kakayanan na pumasok sa katawan ng tao, pumasok sa katawan ng mga hayop, no? Remember na nung merong na-encounter si Jesus, pinalalayas niya mga demonyo, legions, 6,000 ang dami ng isang legion, no? 6,000. So, sa isang tao, kasya yung 6,000 ng mga demonyo. Kinas out ni Jesus, nakiusap kay Jesus kung pwede raw, sila ay papasukin. I-allow ng Panginoong Hesus na magsipasok sa mga baboy sa lugar niyo. Kasi may mga tao doon na nag-aalaga ng mga baboy. Possible na hindi sila mga Jews, mga Dayo. Kasi sa Israel, bawal po ang pag-aalaga ng mga baboy. Ano? Pero itong mga taong ito, doon sa lugar na yon, siguro tinatago rin nila, ang daming babuyan nila. No? Pumayag si Jesus na magsipasok itong mga demonyo doon sa baboy. Basta lumabas lang sa katawan ng tao. At paglabas, they were 6,000, no, na demons nagsipasok doon sa mga babuyan, sa baboy. At nakahilag po sa mga baboy at nagtakbuhan, nangalat, at nangahulog sa bangin. Nangalipol sila lahat. So, yun yung napakita ko sa inyo, sinabi sa Bible na ang napakaraming demonyo kasya sa isang katawan. Meron silang power and desire nila na sila ay magkaroon ng katawan. Kasi nga, nung sila ay hinusgahan ng Diyos at nalipol sila nung panahon ni Noah, nag-exist pa rin sila because they were, nung time na yon, sila may mga katawan, pero nung sila nilipol na pa rin, nangamatay sila, pero yung physical body lang, pero yung spirit nila, because they are spirit beings na nanatiling buhay. Lahat ng spirit beings, hindi mo pwedeng patayin. Ano? Maging tayo mga tao, we are also spirit beings. Ang difference lang, we are spirit, I am a spirit, and I have a soul. I'm not a soul. I have a soul. Soul is our life. Nandyan ang ating character, nandyan ang ating mind, will, and emotion. Bukod sa soul, meron nakatira ang aking spirit and soul sa katawan na ito. So, ulit, I am a spirit, I have a soul, and I live in this physical body. Okay, may katawan ako. Pag ako'y namatay, both my spirit and soul will go to paradise, will go to God. Ano? Kasi I am saved by the blood of the Lord Jesus Christ. So yung mga walang Savior, walang Panginoon, those who rejected the Savior of the world, Jesus Christ, immediately they will pupunta po sila sa underworld, kung tawagin ay hell. At pagdating ng judgment day, they will all be thrown into the lake of fire, kasama ni Satan, nahatulan ng mga demons, fallen angels, all of them will be thrown into the lake of fire. Ang problem ay nakasama pati mga tao. Kasi sila yung mga tao na walang tagapagligtas, mga tao na hindi sumunod sa kautusan ng Panginoon, mga tao na nakakilala na yung iba ay nag-Israel pa rin at ginusto yung dating lumang buhay makasalanan. All of them will be thrown into the lake of fire. No? So tayo po, mapalad tayo. So sa ngayon, hindi pa hinusgahan ng Diyos ang mga demons ay nagkalat, even yung mga fallen angels na kasama ni Lucifer na nagrebelde siya sa langit, they were 1/3 of angels, host of angels sa heaven. 1/3 ang na-recruit ni Satanas na sumama sa kanya. At nagrebelde sa Diyos. Pero may natitira pa rin mas marami. 2/3 ang sa Panginoon. Kakampi natin yun.
So, yung mga angels na yan, hindi pa naahatulan ngayon, pero meron ng decision ang Diyos. All of them, Satan and his angels, will be thrown into the lake of fire sa judgment day po, sa very last days. No? Kakaroon ng great white throne judgment at doon, husgan, hatulan si Satanas at ang mga fallen angels na nagrebelde. Ito namang mga 200 watchers, 200 fallen angels sa Book of Enoch at sa Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 6 na nagrebelde rin sa Diyos at nakipag-asawa sa mga anak na babae ng tao, immediately sila ay hinusgahan ng Diyos doon sa tinatawag na kadiliman, sa kalaliman ng ating mundo, kung tawagin ay Tartarus, bilangguan ng mga fallen angels, no, na gumawa ng kasalanan during the times of Prophet Enoch, sa panahon ni Enoch. No? So, nandoon sila, nakakulong sila ngayon, 200 sila. Pero sa last days, no, in the very last days, i-release yung mga yan eh. Maggugulo na naman yung mga. Okay. So, sila yung nakakulong. Pero yung mga demons and fallen angels na first batch na nag-rebel sa Diyos, nakakalaya sila hanggang ngayon. No? Iba kasi yung kasalanan. No? Saka natin pag-aralan nyo, maaaring magitanong, ba't hindi ikulong ng Diyos yung mga angels na yun, kasama Satan? Sagot po dyan, kasi yung kasalanan ng Satanas at kasalanan ng mga tao, lahat ng generation, iisa, na-contaminate, nadamay ang tao through our first parent, Adam and Eve. Sumama sila kay Satanas. Nandun yan, istorya sa Garden of Eden, sa Genesis, chapter 3. Kaya ngayon, si Adam and Eve, nanganak, lahat ng generation, separated from God and children of the devil. Kasi naman ni Adam and Eve ang nature of the devil, the sinful nature, na naipasa sa lahat ng generation. Kaya kung huhusgahan kagad ngayon, na wala pa sa panahon si Satanas at ang mga fallen angels nagsisama sa kanya, idadamay dapat ng Diyos bilang matuwid na judge, bilang matuwid na hukom, idadamay dapat ng Diyos ang lahat ng mga tao sa mundo. Even this present generation, madadamay. Husga. Ang gusto ng Panginoon, marami pa magsipasok sa kaharian ng Diyos. No? Kaya for the sake of people, for the sake of mankind, hindi mo na hinusgahan, hindi mo na i-judge ng Diyos sa lake of fire si Satan and his fallen angels. Maghihintay muna ang Panginoon. No? Samantalang iba naman kasalanan nung 200 watchers yung nakiapid sa mga anak ng babae. Kaya immediately nakakulong sila sa Tartarus. Okay, so much for that. You know? So, in casting out demons, we must always prepare ourselves. You know? Kahit wala pang palalaya si demonyo, dapat prepare na tayo. Hindi yung kung kailang may humingi ng tulong, ay, pastor, ay, pwede po ba pakikaso ng demonyo doon sa kaibigan namin na possess po ng demonyo? Ay, sandali lang, magpapasting muna ako, magpe-prayer, fasting muna ako. Mahirap yung ganon. We must always be prepared, to fight all those powers of darkness. Kaya wala ka pang palalaya si demonyo, kailangan preparado ka na. Paano ang preparasyon? Matalakay natin last week. Number 1 is to pray. No? Magbabad ka sa presence ng Diyos. Pray. Recharge yourself. No? Prayer is recharging ourselves to our power source. Parang cellphone, battery cellphone o gadget natin, humina na yung baterya, humina na signal, nawawala-wala na at hindi na makakapag-set. No? I-charge natin yung battery. At pag puno na ng battery, malakas na uli ang signal, malakas na uli ang paggamit ng cellphone, magagamit natin, magiging useful uli. Kasi, na-recharge na. Ganon tayo sa prayer time natin, we are recharging ourselves in the presence of God.
And the more we stay, the more we linger ourselves in the presence of God, the more power of God shall we receive, no? Sa presensya ng Diyos. Kaya, soaking and immersing ourselves in God's presence, that is recharging yourself in the presence, in the Spirit, recharging ourselves in the Spirit. So, number one preparation, always pray. Meron tayong prayer time dapat. At just a prayer time in the presence of God, dyan tayo binibihisan ng Diyos ng armor of God na siya napakahalaga, protection po natin. It is our divine covering that has power to protect us against all the fiery darts of the enemies. Habang may covering ka niya ng God's armor, it is like a bright light na nakakover, nakalukob sa atin. The devil cannot touch your life kapag nakita nila may covering kang ganyan, no? At yung covering na yan, ang tawag dyan ay the armor of light. No? The armor of light, na yan ay merong, hindi pare-pare, merong, manong palatan, ang kapal ng armor, meron na may anipis-nipis. No? Pagbabad ka pala sa prayer, kumakapal yan. The more you stay, the more you immerse yourself in the presence of God, the more ito'y kumakapal. The more you study, meditate, read the Bible, the more and obey the Word of God, the more you obey the Word of God, the more na kumakapal yung armor ng Diyos. Kaya nakikita, nadidiscern ng mga demon spirits kung sino yung prayerful at kung sino yung palasunod sa salita ng Diyos. Kita nila. At alam nila, kayang-kaya nila kapag ang mananampalataya ay mayroong napakanipis na armor. Alam nila kung sino yung kaya nila. Pero pagka ikaw ay makapal ang armor mo, takot sila. No? Takot sila, umiiwas sila. Okay? So, doon sa, no, ako'y babago pang naboborn again, mga one month old Christian ako noon, doon sa bahay ng kapatid ko, nandoon yung hipag ko, no? Doon din pumupunta-punta yung hindi ko malala kung doon din nakatira yung kapatid ng hipag ko. Napansin ko, no, ako'y na-born again, dati, yun minsan, pag napasil ako doon, nakakakwentuhan ko, masayahin, kwento-kwento. Bay, no, ako'y na-born again, pumasil ako sa bahay ng kapatid ko. Bay, naiwas. Tawan-tawa, tapos hindi makatingin sa akin. Tapos laging lumalabas. Nagtaka ako, sabi ko, ano nangyayari sa tao ito? Tuwing ako'y darating dito sa bahay ng kapatid ko, biglang lumalabas ng bahay. One time, nahuli ko, paglabas sa bahay, may salamin doon sa bitaan, jealousy, yung uso nung araw, yung jealousy glass. May kita ko nakasilip pala mata. Sabi ko, "Uy, Abeng, anong ginagawa mo dyan?" Kita, nakasilip ka. Tawon-tawa. Tapos, halika dito, kwentuhan tayo. Ba, hindi makalapit. Nako, sinabi ko doon sa pastor ko, sabi ko, Pastor Ting, yung kapatid ng hipag ko, dati, natutuwa makipagkwentuhan, yan, masaya. No, ako'y na-born again, pumasyal uli ako. Bay, ayaw lumapit. Tinatawag ko, ayaw lumapit. Ano kaya nangyayari doon? Sabi ko, parang hindi kaya may demonyo yun. Kinutaba, ay nako, Brother John, meron yun, may karga yun. Gano'n. Gusto mo, puntahan natin. Ay, oo, pinuntahan namin. Nako, nung pagdating pa lang namin, alam na ng mga demonyo. Pagdating, kasama ko yung pastor namin, nagpapalag na. No? At ang lakas, talsikan kami lahat. Pero lumabas din yung mga demonyo. Then, binalikan uli ng demonyo. No? Ibang araw naman, nakita nung asawa niya, dahil doon sila nakatira sa Sampaloc Lake, dito sa lake namin San Pablo, naglalaba doon sa Sampaloc. At that time, pwede pa maglabas sa Sampaloc Lake doon. Nasa balsa, sa bangka na naglalaba doon. Yung asawa niya, nasa bintana, nanonood, pinapanood yung asawa niya, naglalaba. Then, biglang lumundag sa swimming pool. Sa swimming pool, doon sa lake. Makita nung asawa,
takbo-takbo at denied, sinagip. Muntik na malunod, na-rescue niya. At muntik na malunod, nung nahimasmasan, sabi niya, pinipigilan ako nung hari ng karagatan. Ibig mo sabihin, may hari. Meron yung matandang, siya daw yung hari ng karagatan. At ang dami ko nakita mga sirena. Magagandang babae, pero ang buntot ay isda. At pinipigilan daw siya, kahit siyang wag na umalis doon at pagpapalain daw ang mga magulang niya, ganito, ang daming pangako. Hanggang sa siya ay nasakluluhan ng asawa. So, may mga sirena nakita. Mga demon spirits yun. And to make the long story short, saka ako nila ikukwento sa inyo yung pangyayari niya, na napalayas namin sa pangalan ng Panginoong Hesus yung mga demonyo doon sa kapatid ng hipag ko at nakalaya siya, totally, completely nakalaya siya sa kapangyarihan ng kadiliman. Mahaba pang istorya, hindi ko na lang po ikukwento. At hindi siya makatingin sa amin, nakaganon siya. At nung tinanong namin siya, bakit hindi ka makatingin? Sabi niya, nakikita ko at tingin ko sa inyo ng mga Kristiyano, para kayong mga bumbilyang nagliliwanag na napakaliwanag. See? Yan po yung armor ng Diyos na ibinibihis sa atin ng Diyos kapag tayo ay nagbabad sa presence ng Diyos. Okay? So that is number 1, prayer. How to prepare ourselves? Pray. Soaking, immersing yourselves in the presence of God. Number 2, repent. Confess all your sins before God. Bago ka magpalas demonyo, tingnan mo, better check, examine yourselves. Baka meron kang kasalanan na hindi na pagsisisihan o hindi na isusuko sa Panginoon. Better repent and confess your sins before our Almighty God. Okay? Kasi hindi ka makakapagpalas demonyo o hindi ka mananalo sa labanan kung meron kang hidden sins. Okay? And number 3 ay always be prepared sa labanan. At sasabihin ko sa inyo, you can cast out demons whether you are fasted or hindi fasted. Kung ikaw ay nag-fasting o hindi nag-fasting, parehas lang, you can cast out demons. Kasi hindi yung fasting ang nagpapalay sa mga demonyo, kundi yung iyong pananampalataya at pakikipag-connect sa Panginoong Hesus. At natalakay natin yan, na sinabi sa Bible talaga na sabi ni Jesus, sabi nung tatay nung bata, inalian demonyo, hindi siya mapalayas, Panginoon, ng iyong mga alagad. Ganun ba? So si Jesus ang nagpalayas doon sa bata, ang nakalaya sa demonyo. Sabi ng mga alagad, Panginoon, bakit hindi namin mapalayas yung demonyo doon sa inaalihan ng demonyo? Sabi ng Panginoon, nasaan nga ba yun? Yung talata na yun. Because of your unbelief. Nandun yan sa Matthew 17 verse 20 and 21. Because of your unbelief. For assuredly, I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Okay. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. Saka natin pag-usapan yung verse 20, baka tayo mapunta doon. Pero itong verse 21, however, this kind does not go out except by prayer and fasting. Kailangan may prayer and plus fasting. Ba't sinabi dyan, plus fasting? So, hindi maaring hindi ka magpapas bago ka magpalayas ng demonyo. Hindi po, kahit hindi ka nag-fasting, basta kayo nakatono sa Diyos at wala kang kasalanan itinatago, you can still cast out demons. Kasi sabi ni Jesus sa Mark chapter 16 verse 17, this sign shall accompany those who believe. In my name, they will cast out demons. Hindi sinabing in my name plus
you must fast for 1 week. And you can cast out demons. Walang ganun sinabi ng Panginoon. Ang sinabi lang ni Jesus, gamitin niyo ang pangalan ko. In my name, you will cast out demons. So, wala yung word na fasting. No? Ang fasting po, maganda, no? Sensitive yan sa pakikinig natin sa tinig ng Diyos at pangsupil sa mga pita ng laman. Kung mahina ang flesh nyo at lagi kayo nahuhulog sa temptation sa laman, no, sa pita ng laman, at kayo ay carnal na Kristiyano, better na practice fasting. No? Kahit hindi po pahaba ng fasting no? Hindi pahabaan yan. Basta, pag kayo nag-fast, wala ka ibang gagawin kundi pray and word of God and prayer and word of God. Okay. Now, okay ang pagpa-fasting. Pero pinag-uusapan natin, pag magpapala sa demonyo, talagang hindi maaring hindi ka magfa-fasting. Kasi ganyan yung paniniwalang iba Takot magpalaya sa demonyo unless na sila ay nag-fasting. Mali po yun. May fasting o walang fasting, you can cast out demons. No? Yes, as long na ikaw ay hindi nagtatago ng kasalanan sa loob ng puso mo, as long na ikaw ay sumusunod, tapat naglilingkod sa Panginoon, you can cast out demons kahit hindi ka mag-fasting. Ba't sinabi sa Matthew 17 verse 21 na ang ganitong uri ng demonyo hindi lumalabas unless na may prayer plus fasting o prayer and fasting. Mapasin sa mga modern Bible translation, inalis na po yung verse 21. Bakit? Kasi nalaman nila na hindi pala kasama yan sa original text. Hindi kasama sa original na manuscripts. Ito, kasama ito sa King James Version. At ang King James Version, ang pinagbatayan po niyan ay mga early manuscripts na, alam niyo kung ang nagsalin niyan ay mga Bible o mga Bible scholars na hinired ni King James para magsulat, gumawa ng Bible na English from Greek. Ano? So, yung Greek na sinulat ni Desiderius Erasmus, yung kanyang Greek New Testament, ang pinagbatayan ng King James Version. No? Yung pinagkuhanan ng Greek manuscript ni Desiderius Erasmus ay 6 or 7 manuscripts. 6 to 7 manuscripts lang. Kaya namroblema nga siya pagdating sa Book of Revelation, wala na siya makuhang manuscripts at that time. Anong ginawa niya para maisalin niya sa Greek yung Book of Revelation? Bumalik siya sa Latin Vulgate, yung Biblia ng mga Katoliko. Latin Vulgate na written in Latin, tinranslate na lang niya sa Greek. Kasi minamadali na siya, may deadline yung kanyang pag-translate from Latin to Greek sa kanyang New Testament, Bible. No? Nung after ilang years, si King James nagpagawa ng English Bible na most accurate translation. Ang kinuha, pinagbatayan, yung Greek manuscripts ni Desiderius Erasmus na based sa 6 to 7 manuscripts lang. At mga early manuscripts. So, ang haba ng panahon, yung time natin ngayon, alam nyo kung gaano karami nahukay na oldest manuscripts, oldest na best reliable manuscript. Alam nyo kung ilan? 23 to 26,000 oldest and most reliable manuscripts. At doon nakita nila, pinagbatayan, may mga na-include sa King James na wala pala doon sa original. Saan galing nyo? Kagaya nito, however, this kind does not go out except by prayer and fasting. Ano ito? Ito po yung tinatawag na mga Bible scholars na marginal notes, personal notes, nung kumopya ng kinopyang Bible or manuscript. Sapagkat kinopya. Hindi kagaya araw na sa Israel ang kumokopya ng mga scribes. Later sinusunog,
yan ay sinisira under Roman Empire o Roman government, sinisira, sinusunog ang mga Bible. Kaya ang ginawa ng mga manampalataya, nagkanya-kanyang kopya nila. Kung anong matagpuan nila, kinokopya nila, handwritten. Ano? Kaya yung iba, kulang sa ingat. Ano? Yung iba naman, dinagdagan ng kanilang personal understanding sa passage niyo. Kagaya ito, ganun siguro. Dinagdaga, however, this kind does not go out except by prayer and fasting. Kaya nung nakopya pati yung mga manuscripts na yan, nakopya ng kopya, na-include yung personal notes, kung tawagin marginal notes, no? Kaya hindi po totoo na sa mga modern English Bible translation ay may sa demonyo raw. Satanic daw ang NIV, ang lahat ng modern English Bible, satanic daw. Bakit? Kung ilang daan yung mga inalis na word from the Bible, from King James Version, hindi po inalis. Nalaman nila, na-discover nila na yung mga additional words sa King James, wala pala sa original manuscript. Dinagdag lang ng mga kumopya. Kaya walang problem ang modern Bible translation. Ang may problem yung King James na merong dagdag. Hindi ko po minamalita King James. King James is still one of the best English translation, except yung mga obsolete word sa English at yung may ilan na mga dagdag na mga marginal notes na hindi dapat na-include. Okay. So much for that. Ano? So, ang ating conclusion, can we cast out demons kahit hindi nag-fasting? Of course. Basta prayerful ka, at always reading, studying, and obeying the Word of God, you can cast out demons. Okay? Ako nga nun, nakwento ko na naman yun. No? Susugabal ako ng demonyo. Hindi naman ako pastor pa noon. Pero ang puso ko punong-puno na ng salita ng Diyos. Lagi ako nagpe-pray. 3 meters away from me, susugabal ako ng demonyo na hindi mahuli-huli, possessed by demons. Sa gulat ko, nung susugabal ako, sabi ko, in Jesus' name. Binanggit ko lang pangalan, Jesus, nangatal na eh. No? Nangatal ng ilang minutes, hindi siya makakilos. Kaya doon siya, nagkaroon pagkakataon, yung 3 pastor na kasama ko at yung mga young people na sumama rin, na siya ay damputin at hindi na makapanakit dahil na-paralyze siya ng isang malakas na voltahe ng kapangyarihan Diyos para siya tinamaan ng kuryente, hindi siya makakilos. Ano? Hanggang sa nung maihiga namin, kinas out nila yung mga demonyo at lumabas yung mga demonyo. No? Pero paano nahuli yung demon-possessed person? Nung ako'y susugapan, sa gulat ko, sabi ko, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Parang may power na tumama sa kanya. At doon ko na-realize, sabi ko, kahit pala ako'y baby Christian, kaunti lang alam ko sa Bible. Pero sincere ako sa puso ko, nananampalita ako sa Panginoon, ako pala yung makakapag-cast out ng demonyo. Baby Christian lang ako. Yes. No? Okay. So, basta malaga, malinis ang inyong puso. Ano po? So, ano pa yung kailangan? Preparation natin. Ano? Always read, study, and meditate, and obey the Word of God. Then, in the presence of God, ask God to fill you with His Spirit. Sabihin niyo sa mga hilingin niyo na kay puspusin banal na Espiritu. Kailangan niyo po yan. Ano? So, at pwede rin kayo na mag-request sa Panginoon, Lord, nire-request po namin na padalhan mo kami ng 1,000 mga anghel to protect us, to surround us, and to help us fight these demonic powers. Pwede kayo mag-request. Yes. At anumang prayer nyo, paghingin nyo sa Panginoon na back-upan kayo ng mga anghel ng Panginoon, talagang gagawin ng Diyos yan. Di ba yung tinastify ko sa inyo? Noong mga nakaraang Bible study natin, isang kabataan na ina-atake, na-demonize, member ng church namin. Hindi po siya na-demon possess, ha? Walang Kristiyano na demon possess. Siya po ay na-demonize.
his soul was under the attack of the enemies. Pwedeng atakihin ang soul, ang physical body, i-oppress at siya ino-oppress po, but not demon-possessed. Okay? So, nung siya pinahirapan ng demonyo, yung hindi siya makatulog, yung kanya emotion, ay wounded emotion, ang isip niya ay tinotorture ng mga demonyo, hindi siya makatulog, hindi siya mapalagay, tinatakot siya, ino-oppress siya, but not possess. Okay? Sapagat walang tunay na Kristiyano na may Espiritu ng Diyos ang napopossess. Okay? Malinaw po yan. So, sabi ko, doon sa mga demonyo na nandoon sa soulless part niya, wala sa kanyang spirit, hindi siya possess, pero nandoon sa kanyang emotion, yun ang ginagawang kapitan ng mga demonyo, nagiging stronghold ng mga demonyo, yung wounded soul niya, yung memories of the past, kaya nakapasok doon sa soul, but not possessed by demons, at nandoon, pinapaalis ko, ay umalis. At sila daw parurusahan ng kalang master. Sabi ko, sino master nyo? Si Satanas daw. Whether ko siya master, wala kayong choice. You will come out. Ay umalis. Sabi ko, ay umalis. O sige, gusto nyo ma-torture kahit wala pa sa panahon. Ay umalis. Okay. Nag-pray ako, Lord, bigyan mo po ako ng 2 angels. 2 lang hiningi ko. Na yung 2 angels, may pasan-pasan, may bit-bit na malaking drum na punong-puno ng burning sulfur, kumukulong asupre. Yun ang prayer ko. O ano, sabi ko doon sa 6 na demon, ayaw niyong lumabas. Hindi pwede. Hindi pwede. Parurusahan kami ng aming Panginoon. Sino ba Panginoon? Si Satanas po. Okay. At the count of 3 angels of the Lord. Inimagine ko lang. Pero hindi ko nakikita yung 2 angels. Sabi ko, angels of the Lord, at the count of 3, ibuhos nyo ang kumukulong asupre sa mga demonyong ito. Ready? 1, 2, 3. Nagsigaw. Alam nyo, nung na-delivered yung kabataan na ino-oppress ng mga demonyo, sabi niya sa akin, alam nyo, Pastor Jun, sabi ko, aware ka ba? Nakikita mo, narinig ko po, tinig nyo, alam ko yung mga nangyari, aware ako. Sabi niya, alam nyo, Pastor Jun, nakikita ko yung 6 na demonyo. Sila ay mga hairy creatures, mahaba ang mukha niya. May mga pakpak sila na kagaya sa paniki. Yung iba may buntot, yung iba, ewan ko, hindi ko napansin. So, at maitim sila, mga hairy creatures, may pakpak sila parang sa paniki. No? Ang papangit nila, mahahaba ang mga mukha niya, ang katawan nila distorted. No? Hindi maganda ang itsura nila. At nung ayaw nila umalis, alam nyo, yung prayer nyo, sabi nyo, Panginoon, bigyan mo ako ng 2 anghel. Immediately, bigla may dumating 2 anghel. Yung sabi nyo, na magdala ng malaking drum na may burning sulfur, tumukol asupre. Alam nyo, bit-bit ng 2 angels, nung kayo nag-request sa Panginoon, 2 angels, may bit-bit na malaking golden drum na may kumukulong asupre. At nung kayo bumilang at the count of 3, talagang ibinuhos ng 2 anghel na malakas doon sa mga demonyo. At nasunog po yung mga demonyo, nagkikikisay. At sila ay nawala, nag-alisan. So, totoo, pwede tayo humingi ng backup sa mga angels of the Lord. Nasabi sa aklat ng Hebrew, they are ministering spirit ready to help us to minister to our needs. Pwede tayo mag-request during deliverance, during spiritual warfare. Okay. So, ngayon, eto, yung idadagdag natin, what you should not do during deliverance session. Ano yung mga bagay na hindi nyo dapat gawin? Iwasan nyo. Pag nagpapalayas kayo ng demonyo, ito yung dapat nyong iwasan. Ano yun? Number 1, don't close your eyes. Stay focused on the victim. Don't close your eyes. May nangyari sa akin yan. Yung bata, siguro mga 12 years old, no? Batang babae, na palagi daw nakakakita ng duwende.
Sabi ko, ay may karga yan, dalhin dito. So, dinala sa church namin, after the service, kinausap ko, nandun ang magulang, nandito siya sa tabi ko. Ang layo namin ay mga 2 meters away from me, nandoon yung kabataang babae. At nung ini-interview ko ang magulang, eto na, inaatake na naman pala siya ng mga demonyo at hindi pa sila mananampalataya. Pumasok yung mga demonyo doon sa bata. Hindi ako nakatingin. Alam nyo, bigla ko na lang nakita, may lumipad na object. Lumipad yung object sa mukha ko, daplis talaga. Kung tinamaan ako nun sa mata, baka bulag ako. Ang lakas ng pagkakabato, kahit bata, ang lakas bumato. Alam niyo kung ano yun? Yung hairband niya, tinanggal sa ulot, binato sa akin ng ubod ng lakas. Hangin sa mukha ko. Bakit? Hindi ako nakatingin. So, during deliverance session, pag meron kang gusto palayasin na demonyo sa inaalien demonyo, kumari lang, huwag ka kukurap. Huwag mo nga alisin ang mata mo doon sa biktima. Kasi lalaban yan eh. Kagaya noon, hindi ako tumingin. Nasa bandang side ko. So, bigla akong binato. Nung nalaman ko kinas out ko na kaagad. Di labas yung demonyo. Nangyari din yan doon sa isang, dinalang na, pinapahirapan din, no-oppressed ng demonyo, but not demon-possessed. Na asawa ng isang pastor, may nagpapakita sa kanya na yung kapatiran nila na matandang babae, very close sa kanya, napamahal sa kanya, ay namatay. So, sabi nung kaibigan kong pastor, Dad, yung misis ko, asay-say ng kwento namin, biglang tatahimik. Nakatitig na ganyan. Hindi na ako napamata at natulo na lang ang luha. At aking, parang ginigising ko, hindi naman tulog. Mami, may mas masasay ko, sasabi niya, bakit ka umiyak? Ba't ka lumuluha? Nakita ko si Lola, nagpakita sa akin. Yung daw kaluluwa ni Lola, member ng church ilan, nag-close sa kanya, nagpapakita sa kanya. Ilang beses nagpakita sa kanya. Sabi ko, ganito yan. Tandaan, hindi possession, pero ang inaatake sa kanya, yung kanyang mind, yung kanyang soulless part. Soulless part of his being, but not her spirit. That soulless part of her being, yung soul, yun ang under attack. At yung asawa niya, tinadyakan niya, talsik, At yung iniinom kong soft drink, tinabig niyang gano'n. Buti mulat ang mata ko. Kasi sabi ko, sister, huwag kang maniniwala. Yung nakikita mo, hindi yung kaluluwa ng church member nyo namatay. Demon spirit yun. They are liars. At nung sinabi ko gano'n, biglang nagsalita yung demonyo. Through her. At sabi niya, tinabig yun. Ikaw ang sinungaling. Naglilisik ang mata. Sabi ko, umalis ka dyan. In the name of Jesus, I cast you out. Di alis yung demonyo. At aware yung babae, yung kapatid babae, aware siya sa mga nangyari because she was not demon-possessed but only oppressed by demonic spirits. Dinadaya siya, demonic deception, demonic oppression. Her soul was under the attack of the enemies, yung soul niya. Kaya nga ang sabi sa ating Panginoon, Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit. Sa Greek ay, be filled with the Holy Spirit every day. In filling of the Holy Spirit must be a daily experience. An everyday experience ang infilling of the Holy Spirit. At pag sinabing mapuspos ka, ibig sabihin, not only your spirit will be filled with the presence of the Holy Spirit, but even your soul and your body will be filled and will be full and will be flooded with the presence of God. At hindi ka mapopossess, hindi ka ma-oppress,
at ikaw ay hindi kayang hipuin ng mga kalaban if you are filled or full of the Holy Spirit. Okay. So, don't close your eyes. Laging bukas, ha? Minsan, nananapak yung mga yan. Kaya always ready, always prepare yourself. Don't close your eyes. Stay focused on the victim. Obserbahan nyo yung kanyang itsura. One time, merong babae dinala sa church namin, babago rin mananampalataya. Pero hindi siya makatulog, lagi siya natatakot, na hindi naman niya alam kung bakit. Oppression, demonic oppression, but not demon possessed. Hindi sabi ko, sister, tinanggap mo na naman ang Panginoon, di ba? Opo, meron daw siyang fear, hindi siya makatulog, hindi siya masaya. Sabi ko, ganito, pray tayo. I-cast out natin yung mga demonyo na nagpapahirap sa iyo. Pero hindi siya possess. Nung pinagpe-pray ko na sabi ko, in the name of Jesus, yung demonic spirit na gumugulo, umu-oppress sa kapatid nito sa pangalan ng Jesus, magsilayas kayo, biglang umikot yung ulong ganon. Umikot. 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 Hindi, ang ikot ganon, hindi naman yung para sa exorcist. Umikot na gano'n. And kinas out ko yung demonyo nagpapahirap sa kanya, nandun sa kanyang flesh, sa kanyang physical body, nakakubabaw sa kanya. Pinalayas ko, umalis kayo. Wala kang karapatan na kumababaw o magpahirap sa katawan na ito sa pangalan ni Jesus. Nahimasmasan siya. And she was delivered by the power and authority of the name of Jesus. So, nakafocus ako, tinitingnan ko. Number 2, do not ask too many questions or take information from demons you are expelling. Remember, they are liars. Huwag kayong masyadong magtatatanong o hihingi ng anumang impormasyon sa mga demonyong sumasapi sa tao. Sapagkat sila ay mga sinungaling. Sabi nung kaibigan ko may deliverance ministry, hindi sila pwede magsinungaling sa presence of God. Sabi ko, sa Paul, sinungaling yung mga yan. Sadya sinungaling yung mga yan. Good if you are filled and flooded with the presence of God. I believe talagang matatakot magsinungaling yung mga yan. Hindi naman tayo lahat filled and flooded with the presence of God. So, pwede pa rin sila magsinungaling. At pwede ka bigyan ng impormasyon na mali. Tapos nakuha mo impormasyon sa demonyo, kinuha mo, pinaniwalaan mo, ginawa mo pandoktrina, patay na. Kagaya nung alam ko yan, kaibigan ko pa nga, hingi ng impormasyon, ini-interview yung mga demonyo, doon sa mga napuposes. Ba't kayo nandiyan? Sino kayo? Nagbigay ng wrong information. Liars nga Nagbigay ng impormasyon na kasinungalingan. At na-deceive sila, napaniwala sila na totoo yung sinasabi ng demonyo. Ano sinabi? Yung sumasapi, pinalabas ng mga demonyo na hindi sila demonyo, kundi sila yung mga kaluluwa ng mga taong namatay nung unang panahon, nakaraang mga panahon. Kaya kinakausap nila, sino ka? Anong pangalan mo? Ako po si Marieta Quezon. Sino ka? Ako po ay nakatira sa ano. Ano kinamatay mo? Ako po ay binaril. No, ako'y sasakay ng jeep, binaril po ako. Ba't ka nandyan? Kasi naiinggit po ako sa kanya. Ang ganda-ganda niya no, ako'y nabubuhay po. Nabubuhay ako. Hindi po ako maganda. Pangit po ako. So, aalis ka dyan. Hindi maaaring hindi. Sabi nga nung nagdi-deliver. No? Opo Pero bago ka umalis, tanggapin mo si Jesus na maging Panginoon ng iyong buhay. Para ikaw ay maligtas. Naku po, lalong lumala. Una, ang sablay ng kanilang grupo, ng kanilang deliverance ministry, napaniwala sila sa wrong info ng mga demonyo. Kasi nga, tanong ng tanong No? Huwag kayong magtatanong sa mga demonyo. Yung iba nga nakikita, kulang na lang tanong. Anong Facebook account mo? Anong telephone number mo? Saan ka?
Huwag. Kasi bibigyan kayo niya ng wrong information. They are liars. Oh. Kaya ngayon, itong grupo na ito, naniwala na wala na raw demonyo ang pumapasok sa mga tao, kundi kasi nga raw, talunan na ang mga demonyo, pati si Satanas, ang pumapasok daw sa loob ng katawan tao ay mga kaluluwa ng mga tao na namatay nung unang panahon. Hindi po totoo yan. Walang ganyan sa Bible. At ang mga kaluluwa o mga espiritu ng mga taong namatay, totoong taong namatay, wala silang kakayanan o kapangyarihan na makapasok sa katawan ng ibang katawan. Hindi sila allowed at walang ganyan. Wala silang kapangyarihan. Itong mga demonyo, kaya may power sila na makapasok sa katawan ng mga tao kasi sila ay mga hybrid creatures na may power din sila kasi anak sila ng mga fallen angels eh. Pero yung mga kaluluwa o spirit ng mga tao namatay, diretso po yan. Kung siya hindi manampalataya, diretso ang punta niyang kaagad sa impyerno. Kung siya manampalataya, diretso kaagad sa langit. Wala na yung paligoy-ligoy na pakalat-kalat pa yung kaluluwa sa mundo at pumuposes ng mga katawan tao. Walang ganyan sa Bible. False teaching yan at magiging kulto po kayo. Yun ang sablay. Pangalawang sablay, pinapatanggap sa Panginoon yung kaluluwa. At pagka ganon, allowed yan ng kanilang master ni Satanas. Sige, tanggapin mo na. Kalukuhan lang naman yung gagawin natin. Dideceive natin for the sake of deception. Kunyari, tinanggap mo. Payag sila. Kaya natatanggap na. Panginoon, pasabay mo sa prayer, Panginoong Jesus, tinatanggap kitang Panginoon ko. Nakaloko sila. Pero alam nyo, yung mga demonyo, pag seryoso, na alam mo, demonyo siya, hindi mo mapapatanggap sa Panginoon. Nibigkasin ang pangalang Jesus, hindi nila mabibigkas sapagkat takot sila sa pangalan ni Jesus. Ngayon, kung baluktot yung pagkaunawa mo at ang inisip mo ay kaluluwa yung taong namatay at na-deceive ka, nadaya ka, iaalaw ni Satanas na yung mga demonyo ay magpanggap na kunwari tatanggap sa Panginoon. Inaalaw. Kaya pala nakakatanggap sila sa Panginoon. Kasi nungalingan din. The more na gawin nila yun, the more na nakapandadaya, nakapanloloko sila. So, yung mga ganyang deliverance, ministry, hindi po yan pattern sa Bible. Kaya sabi ko nga ano ba sabi ni Jesus? In my name, palatandaan naman ang manampalataya dito, lalaki pang kayo ng ganitong kapangyarihan. In my name, you will cast out the souls of those departed people noong unang panahon. Ganun ba sabi? In my name, you will cast out human spirits. Hindi po ganun. Sabi ni Jesus sa Mark 16:17, and this I shall follow those who believe. In my name, you will cast out demons. Malinaw, demons. Sino pumapasok sa katawan ng tao? Hindi po kaluluwa ng tao. Demons. Sabi ni Jesus, umangat ka sa Bible kung mayroong pinalayas na kaluluwa o souls of those departed people noong unang panahon. May pinalayas ba mga apostles na gano'n? Meron ba tinuro ang Bible? Wala. Walang gano'n. Ang mga espiritu, mga kaluluwang, ang mga espiritu, mga tao na namatay, diretso pupunta sa spirit world. Okay? So, huwag kayong magtatanong ng tanong sa mga demonyo unless that you are being led by the Spirit of God. Kagaya ni Jesus, ilang kayo dyan? We are legions. Boy, 6,000. Yun lang, tinanong ni Jesus. Yung mga modern na deliverance ministry, doon na kumukuha impormasyon. Anong meron pa sa impyerno? Anong kaparusahan pa doon? Paano tinutorture man? Delikado po yan. Tapos, gagawin doktrina. Alam nyo, mga kapatid, may bago tayong paniniwala. No? Nasa impyerno pala ganito at ganito pala mga demonyo. May bago tayong revelation na ang sumasapi, umaanib pala sa katawan tao ay hindi ng mga demonyo, kundi mga kaluluwa ng mga tao na namatay. Ginawa ng doktrina. At kapag gano'n, nakapasok ang spirit of lies, ay tuloy-tuloy na yon. Kung ano-ano pang makikreate mo ng mga false doctrine.
At hindi ka na magiging sensitive to discern the spirits. If it's from God or from the devil. Okay? Ano pa? Don't minister deliverance to a demon-possessed person if you still have unconfessed sins or unrepentant heart. Huwag kang magpapalas demonyo kung meron kang hindi pa naipapahayag o napagsisisihan na kasalanan. Okay? Kasi malaking bagay yun. No? Ang mga demonyo hindi takot sa mga mananampalataya kung siya ay may kasalanang nakatago pa sa puso. At delikado ka sa mga demonyo. At yan ang gagamitin nila na legal ground, yung unrepentant heart mo, para to destroy you. Yes. Okay. Ano pa? Huwag kang don't go and minister deliverance if the victim is a woman and especially alone in the house. No? Huwag kang magmi-minister, ikaw ay paso o lalaki, huwag kang magmi-minister sa isang inaalihan ng demonyo na alam mo, nag-iisa pala siya sa bahay. Huwag. Delikado. Si Pastor Luis Boy Baldomaro, nung kami nasa Baguio, sabi niya, Pastor Joe, ikukwento ko sa iyo. Nakausap ko yung friend ko, bakit matatawa ka rito. Bakit? Kinukwento sa akin. Yun yatang kaibigan nung kaibigan niya, excited, natuto ng deliverance, how to cast out demons. Merong biktima, nabalita may biktima, babae, pinunta niya sa bahay. Walang tao, yun lang babae nandoon. Nag-minister pa rin siya. At pinalalayas niya yung demonyo doon sa babae. Dalaga yon, dalaga. At yung demonyo ay ready to go out. No? Ready to come out through the mouth. Lalabas na at isinusukan na niya. Dumating yung nanay, yung ina na mataba, malaking babae. Hay, ano nangyayari sa anak ko? Bakit ka sumusuka? Sabi gano'n. Biglang lumingon yung anak niya. Under demonic possession. Possession ng demons. Hindi alam nung ina na possessed by demons. Sabi niya, Inay, ito pong pagsusuka ko ay bunga ng pagmamahalan namin ni Pastor. Binuntisan mo yung anak ko. Naku, nadampot daw yung pastor at pinaghampasan doon sa pintuan ng bahay. Ewan ko ano nangyari. Comedy, pero true story po. No? At lesson learned yun. Na huwag kang mag-minister. Delikado. Pangalawang delikado, at yan pag ganun demon possessed, controlled by demons, pwede ka pa makasuhan, magpanggap yan. Ako po ay ni-rape ni Pastor no ako ay nag-iisa sa bahay namin. At may kapitbahay nakakita. Kita po namin, pumasok sa bahay, nag-iisa. Nakasuhan, nakulong patuloy. Delikado. Kaya pag magmi-minister sa ganon, lalo na kung opposite sex, sa open ang area at merong mga witnesses na ibang mga mananampalataya. No? Delikado. Okay, kaya doon sa church namin, pag nagpapalas ako demonyo, mayroong biktima, doon sa unahan ng church. Nandun yung caretakers namin, nandun ibang kapatiran, palakad-lakad, nandun kami sa kauna-unahan ng bench sa pulpit at walang istorbo, pero kita nila, papalayas ako ng demonyo. No? So, mga minamahal, hanggang dito na lang, at tuloy po natin sa Friday, mahaba pa ito pag-aaral natin, spiritual warfare and deliverance. I hope na meron po kayong natutunan. Mahalaga po ito. Please share this video to your friends, to your relative, loved ones, at sa mga pastor na kakilala o kaibigan nyo or pastor nyo. Kailangan po nila ito.
especially yung mga kaibigan, kapatid natin, mga cessationist, believer cessationist pastors na hindi sila naniniwala in casting out demons, share these revelations to them. Okay? Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito sa pag-aaral po namin ng iyong salita. Dalayan namin maraming natutunan ang mga kapatid namin sa panampalataya, even though gabi na ito. Pero tinapos po namin ito at naipasa namin. After this, maraming makapanood na video ito at matutunan to fight the good fight of faith and how to cast out demons. Maraming po salamat sa gabi ito. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. God bless you all, mga kapatid.